Sige po, start po tayo ng ating Sunday school at simulan po natin sa awitan. Sige po, hiniling ko po na tumayo po tayong lahat at makibukas po tayo sa ating himnan. Himnan 7 po, Sunday school. Maganda na po. Standing on promises. Diyan na po ba lahat? Himnan 7 po, standing on the Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior, standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the howling storms will come and fear assail, by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior, standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior, standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's song, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior, standing. I'm standing on the promises of God. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to, sa privilege na ibinigay niyo na naman po sa amin para mapagpurihin po ang iyong pangalan. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral at pagpapuri sa inyo. Panginoon, ingatan niyo rin po ang aming mga kapatid, mga attendees na siyang nasa kanilang pambahay, at ingatan niyo rin po ang mga papunta pa lamang po sa kanilang simbahan. Amen. Naway tumatak po sa aming isipan ang bawat aral na aming pag-aaralan, at naway patawarin niyo rin po ang aming mga pagkukulang at mga kasalanan na nagagawa namin, Panginoon. At ito lang po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. At makakaupo na po natin lahat. Isa pa sa sige po, all rabbit. Sige po.
Makibukas po tayo sa hymnal 10. Nandiyan na po ba lahat? Hymnal 10. Sige po, nandiyan na po. The whole running cross ready, sing. On the hill far away, stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the nearest remains for the world of the sinners was made. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, the old rugged cross, the sun is deepest as a wondrous attractions for me. For the dear Lamb of God left His glory above to carry to dark Calvary. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stains with blood so divine, a wondrous beauty I see. For the souls at the cross, Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Last verse. To the old rugged cross I will ever be true, in shame and reproach that we bear. Then He called me someday to my homes far away, where His glory forever I'll share. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Sige po, amen po. Maraming salamat po. At tinatawagan mo po para po sa ating Sunday School, ating pastor na si Pastor Paul.
po, magsisimula tayo ng, technically hindi naman siya bagong series. Parte pa rin siya ng Doctrine of Salvation pero bagong lesson. Aaralin po natin yung tulip. Nakalagay po sa screen kung anong ibig sabihin ng tulip. Yan din ang dahilan kung bakit ganyan yung itsura ng logo ng ating church. Ilang gabi sa sapatos ko. Hindi ako mapakali. Simulan po natin ang tulip. Sino po ang nakakaalam ng ibig sabihin ng tulip? At pinakita ko na rin naman sa screen kanina. Total property, unconditional love, limited atonement, Limited atonement, irresistible grace, irresistible perseverance of grace, the saints. perseverance of the saints. May mga bagay dyan na kung saan nadaanan na actually natin, pero masihimayin natin ngayon sa ating serye. Bilang introduction, maraming tao yung mundo natin, when they talk about human nature, mapapilosopiya, palabas, anime, lagi mo maririnig yung mga katagang people are basically good. Mabubuti naman sila. Lahat naman ng tao may mabuting puso. Nagkakamali lamang tayo paminsan-minsan. At yung statements na yun, magandang pakinggan. It is hopeful. Kinakapture niyan yung idea na kahit paano ay may nagagawa namang okay ang bawat isang tao. Pero, itong idea na ito, ibang-iba to sa sinasabi ng ating Biblia. Scripture teaches us na although totoo, ang bawat isang tao, mapa-believer man o unbeliever, may kakayahan naman siyang gumawa ng kabutihan. Alam naman natin yun, kahit yung mga unbeliever natin kaibigan, magulang, pamilya, kapatid, nakakagawa pa rin naman sila ng mabuti, nakakagawa sila ng creativity, nakakagawa sila ng may pag-ibig sa mga taong nakapaligid sa kanila. But that is because kahit makasalanan ng bawat isa, nandun pa rin yung imahe ng ating Panginoon. But the Bible tells us na itong total depravity, it tells us that even though we are created in God's image, yung imahe ng Panginoon sa bawat isang tao, nung nagkasala si Adan at si Eva at pumasok ang kasalanan, it now affected every part of humanity. Itong doktrina ng total depravity, ibig sabihin lang yan, pag sinabi natin it affected every part of humanity, it touches all area of our lives. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin niya na yung mga tao, that every person na ipapanganak sa mundong to is as wicked as they can be. Rather, it means na walang parte ng ating pagkatao ang hindi naapektuhan ng kasalanan. At itong doktrina na ito, kung bakit ito mahalaga at importante, ay para maunawaan natin yung sagot sa pinakamalaking tanong ng ating buhay. Why can't people save themselves? Bakit hindi kayang iligtas ng isang tao ang kanyang sarili? At kung bakit ito yung unang-una doon sa doktrina na aaralin natin, yung letter P, dahil ipapakita niya kung gaano kaseryoso yung condition mo, yung estado mo sa harap ng ating Panginoon. Na hanggat hindi mo nauunawaan yung doktrinang ito, napakahirap ma-appreciate yung grasya at kaligtasan ng ating Panginoon. Now, what does total depravity mean?
Dito muna tayo sa simple definition ng total depravity. Ano ba ang total depravity? Madali na kung saan ma-misunderstand natin yung term na total depravity. Maraming tao ang iniisip pag narinig nila total depravity na sobrang sama ng lahat ng tao. Hindi yan yung ibig sabihin nun. O hindi rin yan ibig sabihin na walang halaga ang bawat isang tao. May nagdi-disagree ba sa sinasabi ko? Lori, nakikita ko expression mo. Disagree ka ba sa sinasabi ko? Na hindi ibig sabihin ng total depravity ay sobrang sama ng bawat isa at walang halaga ang buhay ng bawat isang tao? Hindi naman sa walang halaga. Pero naniniwala ka sobrang sama ng lahat ng tao. As in, wala silang kabutihan sa buhay nila. They are as bad as they can be. By their nature, yes. Titignan natin. Pag tinignan nyo yung mga unbeliever, say for example, si mga magulang mo, do you think na sobrang sama nila and they are incapable of doing good? Hindi naman. Hindi. That's the point. But do you believe they are totally depraved? Yes. So ano yung ibig sabihin ng total depravity ngayon kung hindi sobrang kasamaan ng lahat ng tao? Dead in spirit. Dead in spirit. Tandaan nyo, hindi natin tinatawag na utter depravity. Pag sinabi mong utter depravity, talagang sobrang sama. What does total depravity talk of? Is it the actions? I think it talks about the salvation of Okay. a person. Wala pa tayo sa kaligtasan. Total depravity yung pinag-uusapan. Kaya siya total, it affects the totality of our being. Ibig sabihin, ano yung being mo? Ano yung every part ng humanity mo? Ano yun? Doctrine of man. Your spirit, your mind, Your intellect. emotion. Tatlo yun. Will and emotion. At yan, it affects our actions. Ibig sabihin ng total depravity, hindi niyan ibig sabihin na kung saan every person is as bad as they can be. Pero ang sinasabi niyan, sinira niya, hindi nawala, sinira niya, binaboy niya yung imahe ng ating Panginoon sa bawat parte ng ating pagkatao. Yung ating mind, yung ating emotion, yung ating will that leads us to our actions. Hindi ibig sabihin ng total depravity na hindi na kayang gumawa ng mabuti ng isang tao. Pero ibig sabihin yan, kahit yung best action mo, yung pinakamabuting action mo, tainted pa din ng kasalanan. That is why sinasabi natin bago tayo maligtas, even the holiest action na pwede mong gawin, it is still a work of the flesh. May nakakalito doon sa sinabi ko? May tanong kayo? Charles. Kahit Kristiyano na, Pastor. Hindi. Pag Kristiyano ka na, you have now the capability, your holiness, nanggagaling na yan sa ating Panginoon. Kaya nga nasa sanctify, yung inaral natin. Pero ito, before you are saved, wala kang pwedeng gawin to please God. Kumbaga, Pastor, sa unbeliever, yung mga ginagawa nilang mabubuti kahit sobrang buti sa paningin ng tao is Work of the flesh. Ano yun? Useless yun sa paningin ng Panginoon. Useless yun sa paningin ng Panginoon. That is why, ipinaglalaban natin, kung maaalala niyo noon, pinaglalaban ko na kahit anong klase ng ministeryo, hindi natin papahawakin ng isang unbeliever. Dahil hindi niya priority yun.
Ang priority niya, siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Dahil kahit anong ministry ang gawin niya, hindi yun katanggap-tanggap sa harap ng ating Panginoon. That is a work of the flesh. Now, imagine kung ano yung ibig sabihin ko sa total depravity. Imagine kung bibigyan ko kayo ng isang baso ng tubig. Actually, isang drum na para malaki. Isipin nyo, isang drum niya ng tubig. Punong-puno yan. Okay? Malinis. Napatakan ko ng isang maliit na patak ng laso. Iinumin mo ba yan? Hindi. Isang patak lang eh. Ibig sabihin, nung pumasok yung kasalanan, the water is still water. Yung tubig, tubig pa din. Pero lahat yan, corrupted na nung lason. Anong ibig mong sabihin? Tayo, tao. Nung bago magkasala si Adan, at kahit pagkatapos sila magkasala, yung tao, imahe pa rin siya ng ating Panginoon. Dahil pumasok yung kasalanan, yung bawat parte ng ating pagkatao, tainted na ng kasalanan. So kahit anong gawin natin, lahat ng parte ng ating pagkatao, makasalanan. At ano ba yung sinasabi ng Biblia? Romans 3:10-12. Ang sabi doon, none is righteous, no not one. No one understands, no one seeks for God. Pinapakita ng passage na wala ni isang tao ang naturally righteous sa harap ng ating Panginoon. Jeremiah 17:9. Ano ang sabi doon? The heart is deceitful above all things, desperately wicked. Who can understand it? Sinasabi ng mundo, sundin mo lang ang tibok ng iyong puso. Pero ang sabi ng Biblia, yung puso mo, hindi mo kayang pagkatiwalaan dahil corrupted yan na kasalanan. Ephesians 2:1-3. Ano ang sabi doon ni Paul? Sabi ni Paul sa Ephesians 2:1-3, patay ka sa iyong trespasses and sin. You are dead in trespasses and sin. Meaning, ang sinusunod mo, yung mundo, yung demonyo, yung desire ng iyong laman. At bilang isang patay na tao, hindi mo kayang buhayin ang iyong sarili. Now, ang tanong ko, sa bawat isa sa atin, ano ngayon yung point kung bakit natin kailangan aralin itong total depravity? Tinuturo ba natin to para magdala ng hopelessness sa mga tao? Dahil kung ako unang makakarinig nito, and let's be honest, nung una ko rin narinig to, nung kabataan ako, parang ang sakit-sakit naman ng turong to. Parang lahat ng parte ng pagkatao ko, makasalanan, wala akong magawa, wala akong kakayanan. Kung ito lang ba yung ituturo natin, technically, kung maririnig to ng mga tao, ang mararamdaman nila, hopelessness, wala na akong pag-asa. Makasalanan ako, yung utak ko, yung puso ko, yung will ko, yung emotion ko, yung action ko, kahit yung konsensya ko, binaboy na ng kasalanan, dinumihan na ng kasalanan, patay pa yung aking kaluluwa, wala akong pag-asa. Pero, hindi hopelessness yung dapat maramdaman ng isang tao tinawag ng ating Panginoon. Kung bakit natin ito itinuturo, tandaan nyo, total depravity pa lang hindi nyo pa pwedeng gamitin na ipapakilala naman ng Panginoong Jesucristo, ituturo naman yung grace, nandun yung pag-asa. Part muna natin yon. Ang tinatanong ko lang, ano ang dapat ma-pick up ng isang tao sa total depravity? Kung hindi pa natin ituturo ngayon ang grasya. Honesty. That leads to humility. Ang dapat maramdaman ng isang tao pag narinig nila to, honesty. Honesty sa sarili nilang kondisyon. Makita nila yung tunay nilang katayuan.
Dahil kung ang paniniwalaan nila ay yung mensahe ng mundo that we are born good, na yung bawat isang sanggol ay mga anghel sa paningin ng kanilang mga magulang, iisipin nila panghabang buhay na kaya nilang iligtas ang kanilang mga sarili. But the Bible is telling us right now, malinaw, hindi natin yan kaya. Yung honesty mo, yung pag-amin mo na wala kang kakayanan, dapat magdala sa'yo ng kababaang loob, ng humility. Pag na-understand mo that I cannot save myself, it should cause you na maging humble sa harap ng Panginoon. Kailangan ko ng isang tagapagligtas. Kung bakit mahalaga yung doktrina ng total depravity. Dahil panghabang buhay, hanggat iniisip ng isang tao na mabuti siya, kaya niyang mailigtas ang kanyang sarili, o kaya niyang magligtas ng iba, kailanman hindi niya hahanapin ang isang tagapagligtas. Actually, nung una ko itong narinig, parang talagang, nasan ba yung inumin ko? Parang talagang depressing yung katuruan na ito. Pero actually, this is not depressing. This truth actually prepares our heart na mag-rejoice sa grasya na ibibigay ng ating Panginoon. Salamat kapatid. Bakit? Dahil pag na-realize mo kung gaano ka kalubog sa kasalanan, yung bawat parte ng pagkatao mo lubog sa kasalanan, mas doon mo maa-appreciate kung gaano kabuti yung grasya ng ating Panginoon. Pastor, kailan ba ito tinuturo? Kapag na-save ka na o kapag before pa lang? Before pa lang. Ito ha, say for example, paano ka mag-evangelize? Paano ka mag-evangelize? Siyempre, sasabihin ko yung gospel. Paano? Tanong ko paano. Siya muna kasi siya yung nagtanong. Balik natin sa kanyang tanong niya. Apologetics 101. Siyempre, sasabihin ko na tayo ay makasalanan. Ano yun? Kailangan total depravity. Kasi pastor, nung inaaral to, nung Bible study, You cannot be saved unless you understand na makasalanan ka. And that is total depravity. Kung ang tanong mo, kailangan niya bang maunawaan yung lahat ng lalim ng ibig sabihin ng total depravity? Not necessarily. Pero the moment na sabihin mo na makasalanan ka, wala kang kakayanan, patay ang iyong kaluluwa, saka mo i-enter na kailangan mo ng tagapagligtas, ano yung sinabi mo, sinamarize mo yung total depravity. Kasi nung nagba-Bible study si Pastor Gilbert sa amin, sa bahay namin, naturo niya sa akin yung tulip. Pero ang pinopoint out ko lang, unless gumalaw o kumilos ang banal na espiritu sa isang tao, tsaka niya lang maiintindihan yung tulip. Yun lang yung point. Hindi. Ibahin mo yung mindset mo. Okay? Yung tulip na itinuturo natin, systematic lang to na pag-aaral ng salita ng ating hindi tulip ang nagligtas. Bakit natin inaaral yung tulip, yung total depravity? Nung ginawa ko ni John Calvin, binigyan niya lang ng systematic theology, yung doktrina ng kaligtasan. Pero ano lang ba ang doktrina ng kaligtasan? Ma-realize mo na makasalanan ka, kailangan mo ng tagapagligtas, tumanggap ka, manampalataya ka, magsisi ka, tanggapin mo yung regalo ng kaligtasan. Yan lang. Kasi nung yung tinuro sa akin niya, yung pastor, syempre sabi ko, hindi ako makasalanan. Sa tingin mo, ligtas ka na? Hindi pa nga, hindi pa. So, ang pinopoint out ko lang, totoo naman, hindi yan yung kaligtasan. Hindi ka makakakuha ng kaligtasan dyan kahit alam mo pa yan. It's just that, nung tinanong niya ako, sabi ko, syempre, may ginawa naman akong kabutihan. Sinabi ko, hindi pa ako ligtas. Now ito, ibabalik ko ngayon yung tanong ni Lori, yung inverse nun. Sabi mo,
hindi ito yung nagliligtas. Totoo naman, hindi doktrina ang nagliligtas. Panginoong Jesucristo ang nagliligtas. Pero kung naniniwala ka sa kabaliktaran itong tulip, katulad ng mga Armenian sa tingin mo ligtas ka. Dahil nga itong doktrina na inaaral natin, although hindi ito yung nagliligtas, ito yung katuruan, ito yung tamang katuruan para masabi mo na tunay kang ligtas. Say for example, sabihin mo, ligtas ako. Yung kabaliktaran ng tulip, sasabihin nun, people are basically good. Yung mga Armenian, kaya nga sila, may kakayanan sila tumanggap sa ating Panginoon. Ang eleksyon nila, conditional. Dahil nakita ng Panginoon na tumanggap sila at may kakayanan sila tumanggap sa Panginoon dahil kahit paano may kabutihan sila. Sa tingin nyo, ligtas yung mga taong yumayakap sa ganung doktrina? Hindi. Bakit? Dahil nagyayabang sila sa harap ng ating Panginoon. Now, proceed tayo. Baka mahubos yung time natin. 10:40 na. How, paki-off naman yung speaker, please. How does how does total depravity affect us? Or, how sin affects us? We define total depravity kanina na ina-affect na yung bawat parte ng ating pagkatao. So, una, it affects our mind. O yung tinatawag natin intellect. Yung ability natin mag-isip, yung ability natin mag-reason out. Regalo yan ng Panginoon sa bawat isang tao. Because you have the image of God, and God is a person. You have an intellect, you have the capability to think, magrason, gumawa, mag-isip. Pero dahil sa kasalanan, kahit yung mga thoughts na pumapasok sa ating isipan ay corrupted. And let's be honest, mas madumi yung isipan natin kaysa sa ginagawa natin araw-araw. Dahil madalas may mga iniisip tayo na kahit hindi natin ginagawa, nagkakasala tayo sa ating mga isipan. Romans 1:21. For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Sabi doon, they became futile in their thinking, sa kanilang kaisipan. This means that people often use their minds hindi para hanapin ang ating Panginoon, kung hindi takbuhan ang ating Panginoon. Ginagamit nila yung kanilang utak, yung kanilang talino, yung kanilang isip, yung kanilang intellect upang baliin yung katotohanan ng salita ng Panginoon at gawing kasinungalingan. Ginagamit ng tao yung isipan nila upang i-justify yung kanilang kasalanan. I-explain kung bakit nila nagawa yung kasalanan. Instead na i-acknowledge nila ang Panginoon na source ng lahat ng kanilang wisdom. Dahil kinurupt ng kasalanan yung intellect ng tao, tinatanggal nila si Kristo sa kanilang kaisipan at distorted na ang kanilang pananaw. Bibigyan kayo ng isang example. Same-sex marriage. Gaano ka-distorted na nandito na tayo sa age kung saan talagang pick na ng talino ng tao. Nakakagawa ka nga ng AI. Nakakagawa nga tayo ng kung ano-anong teknolohiya. Pero yung basic science na itinuro ng bata tayo ng tao pag pinanganak, lalaki at babae, hindi malunok ng mundo. Hindi na lang to, very specific yun. Isipin nyo na lang kung paano i-define ng mundo sa kanilang isipan yung success, yung kasiyahan, yung morality. They ignore God. Pangalawa, sin affects our desires, our hearts,
Ano yung pangalawang ano ng tao? Emotion. Emotions. Jeremiah 17:9, sabi nga natin, the heart is deceitful above all things. The Bible teaches us that our hearts, yung sentro ng ating emotion, sentro ng ating desire, sentro ng ating mga kagustuhan. And this is challenging. Dahil maraming ulit, sabi ko nga sa inyo, sasabihin ng mundo, sundin mo ang laman ng iyong puso. Pero kung sinful ang puso mo, then your heart will always lead you away from God. Mark 7:21-23, anong sabi doon? Na yung kasamahan, yung evil, yung kasalanan, nagsisimula yan sa ating puso. Imagine isang compass. Nakita na kayo ng compass, north, south, east, west. Yung compass, dahil sa magnetic pole ng mundo, lagi ang nakaturo sa saan? Saan? Sa north. Sa panor. Pero, sipin nyo yung puso natin parang compass. Nandiyan yung image ng Panginoon. Compass. Pero instead of always looking north, up, lagi yang tumuturo sa maling direction. Kaya kahit saan, kung yan ang susundin mo, lagi yang tuturo sa kasalanan. Now, hindi niya lang ina-affect yung desires, yung heart, yung emotion. It affects our choices, which is our will. Our will is our ability na gumawa ng mga desisyon. Maraming tao iniisip, meron tayong free will. Meron ba tayong free will? Wala. Sino lang ang may free will? Nagkaroon ng free will? Si Eva, Adan, sino pa? Ang Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo. You don't have free will. Sabi ng tao, you can choose kung gagawin mo yung tama at mali. Pero pag sinabi mong free, wala talagang impluensya sa iyong decision. But because sin affected our will, our nature, laging nakalin ang tao na mas pipiliin niya ang kasalanan kesa sa ating Panginoon. We are never free to make choices. Siguro free in a sense na pwede mo talagang isipin kung gagawa ka ng mabuti o hindi. Pero dahil affected ng kasalanan yung will mo, influenced ka ng kasalanan, kaya mo ba talaga sabihin that you are truly free? Now, ano yung application nito? Ibig sabihin niya, kung hindi sa grasya ng Panginoon, walang tao ang willing tumanggap sa ating Panginoon. Kahit sino pa yan. Actually, hindi lang tayo unwilling. We are not able to choose. Tanong, sige. Yung tatlong yun, Pastor, doon, yung nagkakasundo ba sila sa, kumbaga nagkakasundo sila sa, yung isang kumbaga, yung, di ba, yung sa emotion tsaka sa will, pwedeng manggaling sa emotion mo yung will mo, parang ganun. Sabi natin, lahat yan tied up. Dahil kung iisipin mo lahat yan, parte yan ng isang person, isang being. Ngayon, lahat yan tied up. Ang masakit, lahat yan apektado ng kasalanan. So how can you say ngayon na may kakayanan ka talagang piliin at hanapin ang ating Panginoon? Gets mo yung punto, kapatid? Ngayon, paano ko patutunayan sa inyo na even our choices tainted ng kasalanan, even your will is tainted ng kasalanan? Tatanungin ko kayo, may oras ba sa buhay niyo na kung saan alam mo yung tama pero ayaw mong gawin kahit alam mo yung tama? That goes to show yung kapangyarihan ng kasalanan over our will. Pero may pang-apat, sin affects even our body.
That is our Action. actions. Finally, yung sin, hindi yan natatapos sa intellect, sa emotions, sa will. Dahil affected niya yung lahat ng faculty ng pagiging isang tao. It carry over itself sa ating mga actions. Romans 7:18. For I know that nothing good dwells in me that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. Kahit sa mga pagkakataong gusto mo yung gawin yung tama, minsan hindi mo pa rin nagagawa perfectly yung tama na gusto mong gawin. Tayo nga, Kristiyano na, nag-i-struggle pa rin tayo sa galit, sa greediness, sa selfishness, sa impatience, countless other sins na gagawa natin sa ating mga buhay. Pero tandaan nyo, our bodies are images ng ating Panginoon. Yung katawan natin, yung flesh natin, it was created for God's glory. But because it is tainted by sin, napakaraming tao na ginagamit ang kanilang katawan to dishonor God. This is why sin, hindi lang yan mind problem. Hindi lang yan heart problem. It is a whole person problem. Yung katawan, yung puso, yung utak, yung desire, yung will, lahat yan tainted na kasalanan. Basta tanong ko lang, dahil ba depraved tayo kaya tayo mga nagkakaroon ng problema? Or dahil sa total depravity? Total depravity, it is just a theological term para sabihin na lahat ng aspeto ng katawan natin tainted ng kasalanan. Yung tanong mo, dahil ba makasalanan tayo? Dahil ba pumasok yung kasalanan kung bakit tayo nagkakaroon ng lahat ng klase ng problema? Yes. All of the evil things in this world is caused by sin. Sir, may tanong din po ako. Recently kasi may medyo pinagkataroon lang kami ni Charles. So, di po ako pag total depravity ka po or deprived pa rin yung isang tao. Ito yung mga unbeliever pa po. Which is, may isang bagay kasi kami na sinabihan niya ako na i-review ko daw tong mga tao na to. Pero sabi ko sa kanya, hindi mo pwedeng i-review yan kasi hindi pa naman believer yan. Yung term na review is ginagamit lang po ba yan sa kapwa Kristiyano or kahit po sa sa unbeliever. Kasi sabi ko sa kanya, ang term na review, ginagamit lang yan sa kapwa Kristiyano. Tapos sabi niya sa akin, nakakilala naman yan sa Panginoon. Sabi ko, lahat naman tayo nakakilala sa Panginoon, pero wala naman silang relasyon sa Panginoon. Ang pina-question ko dun, Pastor, yung paggamit po ba ng term na review is ginagamit na po ba siya sa kapwa Kristiyano or kahit po sa unbeliever? Actually, define natin yung salitang review. Pag nag-review ka, ikaw ay Correct. Correct. So, walang problemang mag-review ng kahit Sino? Si John the Baptist nga, grabe mag-review. Tawag niya dun sa mga Pharisees, you brood of vipers. Mga anak kayo na vipers, ng serpents. Yung mga bunganga nyo, parang mga libingan na walang nalalabas na tama. We can rebuke anyone. Say for example ako, bilang tatay na Kristiyano. If we close the door na yung rebuke ay para lang sa mga Kristiyano, you will also say na hindi ko pwedeng i-rebuke yung sarili kong anak. Dahil technically, hindi sila mga They are totally depraved. Like, kung sino man yung mga unbelievers na nasa kapaligid natin. Kasi unbelievers sila, considered silang unbelievers. Ano ko kasi? Hindi kasi parang sa akin ko kasi kaya ako siya nasabi na ang review is para sa kapag Kristiyano kasi nga po. Kumbaga, word of God to word of God. Pero kapag unbeliever, ibang term naman po yung gagawin. I don't think so. Remember na hindi salita ng Panginoon ang mag-adjust. Wala yung pinipiling tao. Kahit nga mag-share ka Mag-share ka, sabihan mo yung tao makasalanan ka.
You're Di ba yung rebuking them. review? Kasi di ba basta di naman natin masasabi talaga na unbeliever yung tao. Or hindi pa sa kanya kumikilos yun. Pwedeng unbeliever siya. Unbeliever siya, pero kung pinili siya, review mo, itinama niya, tumanggap siya, nakakilala siya. Eh yan yung point ko sa kanya, Pastor, na hindi mo kumbaga, trabaho mo pa rin yan bilang Kristiyano na kung malay mo, ikaw pala yung magamit ng Panginoon para tumanggap yung tao na yun na i-review mo. Actually, hindi kasi tayo pwede magsalita para sa atin lang yung review at para sa atin lang yung salita ng Panginoon. Actually, ang goal nga natin lahat. Ako, Pastor, additional lang. Dun sa mga inaaral natin, makikita mo talaga na kaya yung mundo natin ay pabulok. Dahil simula pa lang sa mga bata, makikita mo na yung total depravity. For example, kagaya niyan kanina, si Franco, di ba? So, Hindi mo naman makikita tinuturoan magdamot, nagdadamot. Oo. Hindi mo tuturoan magsinungaling, nagsisinungaling. So, Hindi mo makikita tinuturoan mo- mag-away, nangaaway. Oo, nature talaga nila yun. Kaya yung mundo, makikita mo na sobrang pasama ng pasama yung mga nangyayari dahil sa kasalanan ng tao. At this point, sa lahat ng pinag-uusapan natin, you may be thinking, ang bira, parang ang hopeless naman itong tinuturo natin sa loob ng simbahan. In a way, that is true. It is hopeless if we rely sa ating mga sarili. Pero ito nga exactly kung bakit good news yung gospel. Alam mo, nung nagpipreach ako noon sa camp, hindi ko na maalala kung pastor o preacher. Hindi ko nakakilala kung sino yung nakalimutan ko. Nag-comment na masyado daw dinidikdik yung kasalanan sa preaching ko. But they fail to realize na paano mo ma-appreciate yung good news ng gospel kung hindi mo alam yung bad news na makasalanan ka. Diba? Paano ma-appreciate na namatay siya sa'yo, na ibinigay niya sa'yo? O ang pakiramdam mo, hindi ko naman kailangan yan, mabuti naman ako. Yung pinakamagandang bagay na pwede mong ipakita at ipaunawa sa isang tao, kahit masakit yun, maunawaan niyang talagang makasalanan siya at wala siyang kayang gawin sa kanyang sarili. Sige bro. Ang insight ng Pastor, kumbaga yung nangyari kasi din sa akin na nagsisimba ako. O kumbaga, galing na ako sa Katoliko, sinasama ako ng magulang ko na magsimba. At napunta ako sa iglesia na kung saan ang nagliligtas ang simbahan. Hindi ko na hindi ko na talaga na kumbaga naramdaman yung kaligtasan ko. Kasi hindi ko unawa yung kung ano ba yung sitwasyon na meron ako. Simula nung narinig ko yung gospel na yung total depravity, yung pinag-aaralan. Doon ko lang din na-realize na at na-appreciate yung ginawang salvation ng Panginoon sa atin. Yun po. Kung hindi mo maunawaan yung pagiging makasalanan mo na Kailangan mo siya. hindi mo talaga ma-appreciate yung binigay ng Panginoon. Actually, hindi lang yun. Yung maisip mo na ganito ka kasama, na lahat ng parte ng buhay mo may kasalanan, pero pinili nung isang banal na Diyos mamatay para sa'yo. Ibinigay niya yung anak niya para sa'yo, sa isang taong makasalanan katulad mo. Mas doon mo ma-appreciate yung ginawa ng ating Panginoon. Now, ano yung common misunderstanding? Bibilisan na lang natin, tapusin natin 11:10. Misunderstanding when it comes to total depravity. Medyo dinaanan ko naman na to sa natin kanina, introduction. Una, kailangan natin maunawaan, total depravity is not equal to utter depravity. Maraming tao, pag narinig na yung total depravity, sabi ko nga sa inyo, pakiramdam nila na sobrang sama ng lahat ng tao. Hindi yun yung ibig sabihin nun.
Iniisip nila na kapag narinig nila yung total depravity, ibig sabihin ng lahat ng tao, mamamatay tao, lahat sinungaling, lahat kriminal, na talagang nandun na sila sa worst level ng kababuyan nila. Hindi yun yung tinuturo ng doktrina ng total depravity. Tandaan nyo, inaral natin ng mga nakaraang linggo, nakalimutan ko na lang, na meron tayong tinatawag na common grace. Na dati, ang ibig sabihin lang yan, maraming Kristiyano, yung inisip nila, common grace, yung araw, yung ulan, yung hininga, yung pagkain, hindi. Ibig sabihin ng common grace actually, yung mas malalim na ibig sabihin niya, na nire-restrain ng Panginoon yung kasamaan ng tao. This is why, kahit yung mga unbelievers na hindi naniniwala sa ating Panginoon, kaya nilang magpakita ng kabutihan, kaya nilang gumawa ng kagandahan, kaya nilang mahalin yung asawa nila, yung anak nila, kaya nilang mag-contribute sa society. That is why, yung sinasabi ko, total depravity is not utter depravity. Ang ibig sabihin lang ng total depravity, hindi niyan ibig sabihin that the person is the worst version ng kanyang sarili. Pero ang ibig sabihin niya, that sin touches every part ng ating pagkatao. Pangalawa, na kailangan natin tandaan para hindi natin ma-misunderstand ang total depravity. Yan. Total depravity, hindi ko na isusulat, does not erase human value. Dahil marami rin tao ang iniisip ko, because we are totally depraved, worthless na ang buhay ng isang tao. Hindi yun. Bakit? Dahil tinuturo pa rin ng Biblia that humans are made in the image of God. Kung bakit against tayo sa abortion, kung bakit against tayo sa kabaklaan, kung bakit against tayo sa paglalagay ng marka sa ating mga balat. Kaya naniniwala tayo that even our bodies, it is in the image of God. Kung bakit may halaga, may worth, may value sa paningin ng ating Panginoon yung bawat isang buhay, despite ng fallen condition ng tao, dahil dala-dala pa rin natin yung imahe ng ating Panginoon. Imagine, yung isang painting ni Mona Lisa. Kapag yan, binandalize mo, totoo yung damage, totoo yung serious, pero nandun pa rin yung imahe nung painting. Ibig sabihin, nung pumasok yung kasalanan sa ating buhay, nandito pa rin yung imahe ng ating Panginoon. It was just marred, corrupted. Kaya kahit isang tao, kahit yung believer, meron pa rin siya consent. It was part of the image of God na ibinigay sa tao. Pero, dahil naapektuhan ng kasalanan, kahit yung konsensya natin, yung isang tao, pag paulit-ulit siyang nagkakasala, anong nangyayari? Nawawala yung kanyang konsensya. O actually, hindi naman nawawala. Ang tamang term, nagkakakalyo yung kanyang konsensya. Nagiging insensitive na yung kanyang konsensya. Pero, kung hindi utter depravity, at hindi niya tinatanggal yung human value, ano ang ibig sabihin niya ng total depravity? In a summary, ang ibig sabihin niyan is spiritual helplessness. Ang kawalang kakayanan spiritually. Ibig sabihin niyan, Romans 8:7-8, hanggat nabubuhay tayo according to our flesh, we cannot please God. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung susi. Dahil sa ating kasalanan, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Wala tayong pwedeng gawin para mapasaya ang ating Panginoon, makuha yung favor ng ating Panginoon. Hindi natin kayang i-desire ang ating Panginoon. Walang taong naghanap ng totoo sa ating Panginoon. Kahit pa yung mga taong lumaki sa iglesia. Sabi ko nga sa inyo, ako lumaki na ako sa iglesia, pag may Bible study at practice, nagtatago pa ako pag may nagsusundo. May Sunday school sa loob ng church, ang gagawin namin ng nila Otep, lalabas kami, doon kami sa bahay niya.
Maglalaro kami doon kasi malapit yung bahay nila, kaya ako nagkasugat dito. Totoo yun. Umakas kami nun sa Sunday school, nauntog ako, nagkasugat, umiyak ako kasi ang dami ng dugo. Umiiyak na ako, tinanong ko, ba't ka umiiyak? Masakit ba? Hindi, malalaman kasi ng tatay ko, umalis ako ng church. Ibig sabihin, this is what Paul is telling us sa Ephesians 2:1, that we are dead in trespasses and sins. Nakakita ka na ba ng isang taong patay na nagbigay ng buhay sa kanyang sarili? May patay ba? May kakayanang tumayo at lumapit sa ating Panginoon? Wala. They need an outside power para mabuhay sila, tumayo sila, at lumapit sila sa ating Panginoon. At Panginoon ang nagbibigay sa atin ng buhay. Ano ang tawag doon, Charles? Pagbibigay ng Panginoon ng buhay sa patay na kaluluwa. Lola John? Regeneration. Very cool. Nanggugulat lang ako. Now, bilang pagtatapos, if we misunderstand total depravity, kung hindi mo yan yayakapin, you will become prideful. Magyayabang ka, thinking that I am always good enough para piliin ako ng Panginoon. Yung words na sinabi ko yun, it now ties this up sa susunod na lesson, which is unconditional election. Dahil wala akong kabutihan na kahit ano, wala rin magiging basis ang Panginoon sa kanyang pagpili sa akin. Diba? Bakit ako ano yung dahilan ko para pipiliin ko yun? Pare-pareho naman kayong makasalanan. That what makes election unconditional. At may kita nyo sa pag-aaral natin ito, tahi-tahi ang lahat ng bawat doctrine. Now, pagtatapos natin, ano dapat yung application yan sa atin? Una, kung Kristiyano ka, ligtas ka at sasabihin mong unawa mo ito, magiging mapagpakumbaba ka. You cannot say, I am a Christian, I am wiser than you, I am smarter than you, I am better than you, I am holier than you, na ako santo, ikaw demonyo, ako mabait, ikaw masama. Walang ganun. Kung tunay kang Kristiyano at unawa mo yung total depravity, mauunawaan mo na wala kang ipinagkaiba sa unbeliever kung hindi ang grasya ng ating Panginoon. Pangalawa, it should lead you to gratitude. Hindi pagmamataas, pagpapakumbaba na may halong pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil kung unawa mo ngayon na wala ka talagang kakayanan, mas magiging mapagpasalamat ka na pinili ka at iniligtas ka ng ating Panginoon. Pangatlo, sa pag-aaral natin ng total depravity, matutulungan tayo na ito na maunawaan kung ano man ang nangyayari sa mundo natin sa ating kapanahonan. Nakikita mo yung lahat ng violence, lahat ng kaganidan, lahat ng kasaanan, immoralidad, pangangalinya, korupsyon, injustice na nangyayari sa mundo natin. Itong doktrinang ito, na nire-remind tayo na ang ugat ng lahat ng problema na yan, at ito rin yung tanong ni Charles, bakit may problema sa mundo? Lahat ng ugat niyan, walang iba kung hindi kasalanan. Bakit? Dahil yung human nature it is not basically good and we make mistakes sometimes. No. According to Scripture, human nature is fallen and broken by sin. Lahat ng parte ng ating nature at pagkatao sinira ng kasalanan. Pero we have to see the world realistically. Fallen, but not beyond sa power ng Panginoon na tubusin sa kasalanan. Diyan muna natin tatapusin ang total depravity. At nawa na-appreciate nyo itong total depravity dahil ito talaga yung magiging foundation
nung lahat pa ng doktrina na ating aaralin. Okay, merong tanong? Sir Charles. Ano, Pastor? Yung sa Romans 8:20, all things work together. Yung kasalanan, naging parte rin siya ng grasya ng Panginoon. Kundi dahil sa Pastor, na dahil sa kasalanan, hindi. Actually, ngayon mystery, parang bakit pa hihintulutan ng Panginoon ang kasalanan? Hindi ko yun kayang sagutin. Walang pastor ang kayang sumagot nun. Pero ang point lang doon, kung pinahintulutan man niya, binigay niya rin yung ultimate sacrifice. At yung kasalanan na yun, it's still glorified God. Yung nangyari sa cross ng Calvary, yung kasalanan po ginamit pa rin ng Panginoon yung kasalanan para i-glorify siya. Soli Deo Gloria. For the glory of God. Ako, Pastor, na-realize ko lang, nung tinuro kasi yan ni Pastor Gilbert, nasa unconditional election na kami. Pero nung tinanong niya sa akin, bakit sa tingin mo, pipiliin ka ng Panginoon? Anong meron sa'yo? Sabi ko sa kanya, kasi mabait ako. So, ibig sabihin, dun sa mga days na tinuro niya sa akin yung total depravity, hindi ko pa nauunawaan na ako talaga ay depraved, totally. At Baptize ka na nun? hindi, wala pa. Kung baptize ka na, mag-questionin kita, bakit ka na baptize? Nagba-Bible study pa lang sa bahay. Ayun. Hindi yung sa akin gusto rin, yung sa Katoliko. Kaya kanilig sa Panginoon tayo, mabait ako, magawa mabuti. Kaya ka nag-iipon ng ligtas points. Tapos napunta naman ako sa, doon sa isang iglesia. Naligtas ako dahil nagpaano ako doon sa church. Nagpa-membro ako. Tapos, kaya Buta, hindi ka pa dumaan kay Kibuloy. Pag ka naligtas, napirmahan ko yung clearance. Pero nakikita nyo ngayon yung diferensya ng doktrina. Ito, sa lahat ng tinuturo natin, hindi ikaw, hindi church, hindi grupo, hindi pastor, hindi pare. Yung Kristo lang yung sentro ng ating doktrina. Which makes our doctrine so great. Dahil alam mo na kung hindi si Kristo ang sentro ng kahit anong turo, ako yung inaangat niya. Diba? Kung sa Katoliko, babuti ka, sinong inaangat nun? Sarili mo. Kung sa iglesia, dahil miyembro ka, sinong inaangat mo? Yung mga tao sa loob ng church. Yung membership mo. Kay Kibuloy, si Kibuloy. Pero dito, wala tayong ibang inaangat kung hindi ang ating. Kaya makakasigurado ka na nandito tayo sa tamang pananampalataya. Okay. Meron pa po? Ako lang po, Pastor. Share ko lang po. Kasi kahapon po, diba, ang subject po namin is religion, religiosity, and spirituality. So, may assignment kasi kami doon na kung saan, ang tanong doon, sinare ko na yun kay Jose. Ang tanong doon is, ano yung bagay or event sa buhay mo na nakapagpalapit sa'yo sa Panginoon o naniwala ka sa Panginoon? Then yung sagot ko doon is, being a sinner. And yung down moments ko. Tapos connected siya sa total depravity na kung saan. Kundi rin dahil siguro sa kasalanan ko, hindi ko rin makikilala ang Panginoon. Kasi ang sagot ko doon, kaya sinner. Kasi lahat naman tayo makasalanan eh. Kumbaga, hindi naman tayo yung tumagpo sa Panginoon, kundi ang Panginoon yung tumagpo sa atin. Kaya, mas na-appreciate ko lang din kung gaano kabuti ang Panginoon. Kasi nga, sa pagiging makasalanan natin, doon natin nakikita na wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Lahat tayo basahan lang sa paningin ng Panginoon. Nagets ko yung point, pero correct ko lang ng konti yung wordings. Hindi dahil sa kasalanan natin bakit tayo tumanggap sa actually, dahil sa kasalanan natin, separated tayo sa ating Panginoon. Ang tamang wording, despite ng ating kasalanan, pinili tayo, iniligtas tayo ng Panginoon, namatay siya sa atin, kaya nakakilala tayo sa atin. Pero nagets ko naman yung point. Rephrase lang natin ng konti para
tama yung ano natin, wordings natin. Meron pa? Sige, may habol pa. Last na. Ano lang, basta lahat ng ginagawa nating kilos na nakaalay sa Panginoon, hindi naman sa atin ang gagaling, kundi sa Panginoon pa rin. Galing. Ano lang, basta. Tama. Yun lang po. Kasi nga, totally Different. oh. Assignment na next week. Magtatawag ako randomly. Nung naligtas ka, after mong maligtas, are you or are you not still totally depraved? Nung maligtas ka na at hindi ka na... Naligtas ka na, ligtas ka na, are you still totally depraved? Saan din na, kasama na. Bawal manghula, mag-aral kayo. Okay, sasagutin natin. Okay, kung wala nang tanong, let us pray. Lord, thank you po sa natapos namin gawain sa Sunday School, Panginoon. Mga katanungan na nalinaw namin, mga insight ng mga kapatid, Panginoon. Salamat rin sa mga testimony ng aming mga kapatid na magpapakita talaga. Ligtas kami lahat, Panginoon. Salamat sa biyaya yung magpatawad sa aming mga kasalanan. Samahan mo kami sa isang linggo ito, Panginoon. Jesus' name we pray. Amen. For 2-minute break, tapos start na po tayo. Ano sagot mo? Yes or no?